Samantala, nasa linya naman po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Professor Eric De Torres, isa pong political analyst. Prof, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po, Sir Admar at Sir Jade, at maraming salamat po sa pag-anyaya sa inyong programa. Opo, Prof, ano ho ba ang inyong masasabi sa nangyaring impeachment hearing dyan po sa Kamara laban nga dito kay Vice President Sara Duterte? Nako, yun nga po, parang makikita din po natin na parang hindi umano sa mismong galing po sa ating pong mga miyembro ng komite na ito ay ika nga ay sinabi nilang mini trial, at yun nga po pinaninindigan nila sa pamamagitan ng pagtawag at pag-imbita ng iba't ibang mga resource person. Ang hindi natin maunawaan ay ang lagi or pilit nilang sinasabi na pagdedetermine ng tinatawag nating probable cause. Pero dun sa pagdedetermine ng probable cause, hindi naman naki-question din yung kredibilidad ng mga resource person. Lalo na nga yung kahapon, yung di umano na pasabog daw ni Ramil Madriaga. Pero yun nga ang pinaka tanong dito is maraming nagsasabi na questionable ang kredibilidad nitong taong to, at pinaninindigan nila o may pagtingin na kung saan hindi klaro o hindi malinaw yung mga ebidensya na isinusumite o anumang affidavit na kanyang sinasabi, sapagkat napakabigat din nung kanyang akusasyon. Opo, maging yung naging pag-question nga ni Congressman Paulo Marcoleta doon sa resource person, nabanggit po ninyo itong si Ramil Madriaga, ay ipina-strike out from the record din ng Kamara dahil daw ay question dito nga sa kredibilidad ng kanilang resource person. Opo. Kung mapapansin nga po natin, parang ang malabo dito kung magde-determine ng probable cause, tingin ko nandun po dapat yun sa pagsusumite ng mga ebidensya na bigay. At the same time, may corroborating evidence at statement din ba itong mga sinasabi ito. Tulad yan, ang susunod nilang iimbitahan ay si Senator Trillanes, na kung saan makikita natin na talagang yung mga naiimbitahan na resource person may mahabang kasaysayan na talagang negatibo sa mga Duterte. So, yun so makikita natin na ano ba talaga yung yung intention. Pagdedetermine ba ito ng probable cause na pinaninindigan nila, o gumagawa lang sila o pinapakita lang yung naratibong dapat na mabuo para ma-discredit yung ating ikalawang Pangulo. So, itong bagay na to, kung magkakaroon man ng ganyan na pag-question sa mga witnesses o resource person, kung ano man itawag nila, hindi ba dapat ang bagay na ito dapat dinidetermina sa Senado, 'di ba? So, dapat yun yung tamang avenue. Kung probable cause, kung ebidensya at ebidensya rin lang din, at kung pagdedetermina ng probable cause, yun lang dapat yung gawin nila, at hindi na dapat yung ganyang klaseng proceedings na salita nila parang nagiging mini trial na talaga, at pinanindigan nila itong pagiging mini trial na ito. Basahin ko lamang yung naging reaksyon ni Congressman Paulo Marcoleta, Prof, hinggil nga doon sa pag-strike out sa kanyang naging statement doon sa hearing. Sabi na ni Marcoleta, pati pagiging detainee ni Madriaga ay ayaw pabanggit ng Justice Committee. Talaga namang nakapiit siya sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnap for ransom at listed pa ng PNP anti-kidnapping sa most wanted. Tapos gagawing sacred cow. Yan po yung bahagi po ng kanyang reaksyon. Tama po, no? So, yun pa nga lang po. Although, marami pong nagsasabi at may mga expert din po na nagsasabi na hindi pa rin din naman siya, at napanood ko rin din po kahapon yung ilang excerpts na hindi naman po nangangahulugan
na talagang guilty na po siya kasi nakadetain pa lamang po siya. Pero sige, lawakan natin ang ating argumento. Maaaring, sige, tama, hindi pa siya guilty, hindi pa siya nahusgahan. Hindi ba the fact na detainee siya dahil sa kanyang ginawang krimen na kidnap for ransom, hindi ba ito lamang nagbibigay ng pakita o nagpapakita na talagang very questionable yung credibility niya sapagkat he's basically apprehended for a particular crime. It's not just a crime, it's a kidnap for ransom. So doon pa lamang very questionable yung credibility ng tao. Po, yung mga paintings na ipinakita po niya, Prof, anong tingin po ninyo? Dahil sabi nga niya, siya daw nagregalo doon kay VP Sara, pero may taga Davao, itong Davao-based artist nga, ang nagsalita na siya mismo nagbigay dito kay Vice President Sara Duterte. Yun nga po, unti-unting lumalabas na marami pong ngayon at makikita naman natin na hindi naman ito nanggagaling mismo sa kung ano pa man, na ang daming counter na tao at lumalabas upang i-counter yung mga naratibo o yung mga statement ni Madriaga. So yun, tulad po nun, hindi ba isang Davao-based artist ang nag-claim. So, yun, may copyright na. Issue yun ng copyright dun sa parehong painting. So, nakakalungkot isipin, pati meron pang nakita natin na eksena doon na medyo parang naluha ba, pero hindi ko alam kung may lumabas na luha dun sa tao. So, yun, medyo nakakalungkot isipin, pero naging sarswela na moro-moro yung datingan nito na sana kung mag-stick na lang sila doon sa isinubiti sa kanilang ebidensya at nakuha ng komite, binalangkas na lang nila o in-evaluate nila ng sarili nila at tsaka kung talagang meron na silang desisyon, i-transmit na sa Senado. So, ganun lang siya kasimple. So, unless otherwise na ang intention talaga is magkaroon ng optics at talagang ipakita sa madla at iparinig sa madla itong mga aligasyong ito na walang basen. Kasi yun nga po perception game ang nangyayari. At meron ding mga kababayan natin, mga kilalang vlogger at nakita din yung painting. Itong si Miss Sasrogando Sasot, kung nakita po ninyo yung post po niya, Prof. May something nakita ka rin ba na hindi kakaiba doon sa original painting talaga? At yung paghawak pa lang ni Madriaga, lahat po yun, medyo duda po yung taong bayan po doon sa pinakita nitong Ramil Madriaga. Alam niyo, pagdating naman po sa huli talaga, yung pagpresenta ng ebidensya at saka yung legal. Kasi ito nga ho yung sa buong prosesong po ito, kahit na pong legal na galing. Pero pagdating po sa huli, ang mangyayari po usaping political, yun po yung nakakalungkot. Na sana po matignan yung merito ng bagay ng lahat ng ito sa usapin po sana ito ng legal lamang. Kasi kung sa legal, presentahan ng ebidensya at labanan ng argumento at yung mga isinumiting mga ebidensya nila pwedeng questionin at mabigyan din ng pagkakataon sana ng tamang avenue yung atin pong bise para makapagtanong din po sila. At isa pa, bukod dito sa paintings o bukod doon sa pag-question sa credibility nga ng isang kongresista, itong birthday greetings, no? Na mismo si Vice President may hawak na papel na binati daw itong si Ramil Madriaga. Sumikat nga ito, nag-trend nga itong si Ram. Pero marami pong mga nagsilabasan ngayon na mga videos din na gano'n din na bumabati ang Vice Presidente hindi lamang pala kay Ramil Madriaga kundi sa lahat pa ng mga gustong nagpapabati sa kanilang birthday. Nako, siyempre po sa bilang mga politiko at yung iba po malapit
kakilala na ganyan. Lahat naman po siyempre pwede ho nilang batiin, di ba? Parang anuhin ba natin, titignan ba natin na gano'n pagdating sa birthday greetings. So, ako sa akin, iba ho yung court of public perception at saka yung under the court of law na tinatawag. Na sana ho, ang mas manaig talaga, lalo na sa usaping itong impeachment na ito, yung legal nga ho, yung pagtingin talaga sa korte at madeterminan ho ng korte at hindi lamang yung perception na magiging epekto o iwan nito sa taong bayan. Opo. Gustuhin man natin na ganun talaga, Prof. Maganda po talagang suggestion na dapat mapakinggan po. Dapat ng Kamara pong ganun na legal ang basihan. Yung nangyayari, iba eh. Iba, Prof yung nangyayari. Tama po kayo dyan. Iba po talaga yung nangyayari kasi meron ho silang, kung mapapansin natin, ano yung kwento? May kwento silang nais na buuin dito kasi biglang lalo na yung mga akusasyon na nagsunod-sunod yung 5, 'di ba, nakakagulat na parang kesyo Pinlano, pumunta si ang pangulo doon sa Davao at pinagkasundo. Iba yung mga iba yung naratibo parang ipinipilit na magkaroon ng isang buong kwento to substantiate yung claim at saka yung ibang mga akusasyon na para ang kwentong tingin ko base sa aking pag-aanalisa yung Madriaga yung magbibigay ng linaw doon sa mga naratibo at mga lumalabas na mga istorya. So yun yung pinaka-role ni Madriaga dito. So yun lang nakakalungkot. Tapos sa susunod na hearing ang iimbitahan mo yung Trillanes. So wala na bang iba? Wala na bang pwedeng mas masasabi nating credible na impartial? So yun yung natin, katanungan natin, Chef.